Joining us now is Las Piñas Congressman-elect Mark Anthony Santos. He was a councilor who ran as an independent and beat Senator Cynthia Villar. Magandang umaga po. Sorry, hapon na. Hapon na. Magandang hapon. Magandang hapon po. Good Congressman-elect. afternoon. Congressman-elect Good Bautista. afternoon. Wow, galing Wow, ah. Congressman-elect hapon na. po sa inyong lahat. Ma'am Ami, Sir Rina, Ma'am Rina, Sec Ronald, and Sir Ed po. Yes, sir. Pleasant good afternoon po. Tama ba, sir? I understand that this is the first time since 1992 na Villar is not does not have a seat in Congress. I think yung records will show na talagang this is the first time na palitan po yung family, Villar family, Sa Congress. to represent the Lone District of Las Piñas po. Anong tingin nyo, Congressman-elect na dahilan? Bakit may ganong klaseng rejection? Sila yung pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Isa po sa mga issues, hindi naman po pera ang ginagamit para maging isang leader ng isang lugar or isang bayan. At during the campaign po, may mga issues po na lumabas and these are documented issues and actually po, ayoko na po sana pag-usapan yung mga issues kasi nag-decide na po kasi talaga yung tao. I'm offering my hand to my opponent, Senator Cynthia Villar, para tulungan naman po sana yung suportahan po ang mga programa ng aming lungsod sa Las Piñas po. Tatanggapin ba yung kamay Pero nyo? Congressman, paano ginawa niyo? Kasi talagang bilib ang mga tao eh. Independent na kayo. Paano yung ginawa niyong kampanya? Ano? Kasi iniisip din ng ibang mga, syempre, around the country, iniisip din ng mga tao, how do you defeat an entrenched political clan? Ano po yung ginawa niyo? Ano yung magic niyo? Una-una, ako po 1998 pa naging konsehal. Isang labor leader din po ako sa Philippine Airlines, yung PASAP. At siguro sa naging experience, 7-term councilor po ako eh. At the same time, naging chief of staff po ako nung kapatid ni Senator, si Mayor Nene. At multitasking po ako dito. So grounded po ako sa tao. At the same time, siguro yung mga legislation din pinasa ko sa city government na appreciate din siguro ng tao. Opo. Ami, unless hindi mo alam, kami nag-organize ng union sa FASAP. No? Kaya union member namin kasama po. kayo? In fact, ang akbayan po ay ang aming sumuporta doon sa age and gender issue namin sa Philippine Airlines po. Tsaka pag may welga Hindi po sa... kayo binakapan ng Aguilar. Kasi dati kakampi niyo sila Aguilar, di ba? Hindi po kayo Opo. binakapan ng partidong yan ngayon. Naghiwalay po ang sina Senator Villar at yung Yes. incumbent mayor Imelda Aguilar. So, Yes. nagkaroon po ako ng alyansa sa mga Aguilar. At I served the husband Yes. po of Mayor Mel. So, but nung last election po, independent din ako eh. But I topped the city council election po during that time. Kaya sipag lang po siguro and then importante po yung nakakausap niyo yung mga tao eh. Kaya alam niyo yung kanilang mga problema. So malaking bagay po yun sa amin. Siguro yung experience ko din as a labor leader sa Philippine Airlines. Malaking bagay po. Sir, huwag yung sabihing sipag at tiyaga kasi parang that's a throwback to yung lumalangoy sa dagat ng basura. Bilyar yun, bilyar. Congressman-elect, Opo. Congressman-elect ay nabanggit nyo yung inyong kampanya. No, kahit at nabanggit nyo rin na nag-offer kayo ng kamay nyo sa inyong mga naging kalaban o naging rival. Tinatanggap ba yung kamay nyo? So far, wala pa naman. But I texted yung mga kumpare kong nakasama nila sa partido nila. And then, kinongratulate ko sila. And very receptive naman po sila. Nag-reply naman po sila at sabi nila tapos na ang eleksyon. At magsama-sama na po kami para supportahan po yung administration ni Mayor-elect, the incumbent Vice Mayor April Aguilar. Opo. Alam ko, Congressman, ayaw nyo nang balikan yung nakaraan, lalo na yung mga alitan.
Pero siguro yung isang tinatanong ng mga tao, kayo ba yung nasa video na nilapitan ni Cynthia Villar nung misa? Ako po. Ayan. Ano yun? Yan, marami kasi nakakita nun. Na-confirm na yun dati, di ba? Ha? Na siya ngayon. Opo. Ikaw Kaya yung nga, nilapitan. Sa big story. Sa big story. Yes. nag-guest po ako sa Tayo big din, story. tayo din. We Yung video. na-interview Yes, na rin right, po right. namin kayo about it. Nung Right. nung napagalitan kayo noon, no? Yes. Actually, alam ko naman yung sagot sa tanong ko, pero gusto ko lang ma-emphasize na siya yon. Okay, sir. Nag-viral videos. Oo, nag-viral. Sir, I'm looking at the numbers, updated numbers. Mga 30,000 po yung, mga 30,000 votes po yung lamang ninyo kay Cynthia Villar, which is sizable, no? But I wanted to ask you about ano po yung plataforma natin, ano po yung magiging focus natin now that we have won. Sabi niyo po, maraming problema sa Las Piñas, so what are you going to focus on immediately? Immediately po yung aming, we will continue the on-site and on-site relocation po ng aming mga informal settlers. And then, of course, we will push for the Pambansang Pabahay program. Dito po sa Las Piñas, may mga 20,000 families po na informal settlers. Ang naging problema po kasi namin, and pinadala po lahat dun sa 13 Martires at Naig Cavite, yung mga nando sa danger zone na matagal nang nakatira sa Las Piñas. And yung 5,000 families po, yung kalahati po nung bumalik din sa Las Piñas. So that's why siguro institutionalize namin yung programa na yan. Siguro sa Congress din, makahingi ng malaking budget dun sa GAA. And then isa sa mga programa namin, siguro yung, ang Las Piñas po is qualified na po para maging dalawa po ang legislative Districts. Kaya, dalawa na po siguro. Kaya more representation and more siguro ayuda. Ayun naman ang ayuda, di ba? And maraming programa for infrastructure. Yung problema namin dito sa traffic, yung sa Pote Alabang Road kasi is really congested. Oo. Ang problema, hindi na namin ma-widen yung kalsada. So with the help of siguro, if you will remember, meron po tayong LRT1 extension from Baclaran going to Bacoor, Cavite. Ang problema po, natigil po yung istasyon doon sa SM Sucat, Parañaque. Kaya nasira po kasi yung alignment and actually, i-redesign po yung alignment ng train and ililipat po yung station kasi during the pandemic, nakapagpagawa po doon ng flyover na tinamaan po yung alignment ng train na that will cost again the government. Kasi I think may sovereign guarantee po ito yung project na to. So more than 1 billion ng redesign and realignment po nung LRT, one extension. And then, hihingin ko din siguro yung tulong ng national government through DPWH and DOTR. Dito po sa Pote Alabang Road, parang 3 or 4 lang yung stoplight namin dito. So, yung mga bagong innovation ngayon sa yung mga smart intelligent traffic lights na talagang bibilangin yung yung mga vehicles. So, in coordination, of course, with MMDA and the comprehensive traffic plan. Actually, hindi na po sa growing population po. Ang problema namin, yung aming friendship route na kung saan we had an ordinance na binuksan namin yung mga private subdivisions po sa Las Piñas. Ang pwede lang po dumaan doon yung mga residents po. At may libreng sticker, pero marami po kasi dumadaan sa Pote Alabang Road, kaya mass transportation po ang kailangan natin. Mass transportation. Yung LRT1 extension will siguro alleviate somehow the traffic congestion po and problems of Las Piñas po. Ano pong plan to increase the revenue of Las Piñas, sir? Because in the last data set that we got, which is for full year 2023, nasa 12th place lang po ang Las Piñas in terms of revenue. I think you earned something like 2 point, asan ba yun? I was looking it up.
well, you would know the numbers better, right? Pero nasa mga 12 place kayo out of all the LGUs. If I may po, Las Piñas this year is 4.5 billion pesos lang po. Okay. So Ang aming appropriations for this year. But our neighboring cities like yung mga kapitbahay namin like Parañaque, almost 15 billion po. And Pasay City, medyo more than 10 billion na din. Makati siguro not Makati, Muntinlupa, siguro mga 8 to 10 billion na rin po. So medyo naiwan na po ang Las Piñas. And meron po kaming isang malaking proyekto, yung reclamation project po. At this one was proposed by Senator Cynthia Villar. Nag-file po sila ng writ of kalikasan sa Supreme Court, which na-decide na po after 11 or 12 years, nag-decide na po ang Supreme Court na tuloy po yung proyekto. Ang sabi po ng Supreme Court, hindi naman po talagang issue yung baha. In fact, it will mitigate the flooding po kasi may mga engineering solutions na po. And at the same time, yung pong Las Piñas Parañaque Wildlife will coexist po sana doon sa proposed airport na gagawin dito. But the problem is, lumipat na po yung airport sa Bulacan. But we will continue siguro yung... Pero Congressman, sinusuportahan ng environmentalist yung project na yan ni Cynthia Villar, yung wetland. It's a Las Piñas Parañaque wetland, and people are trying to actually stop reclamation projects in Manila Bay. So balak niyo palang ituloy ang reclamation sa Las Piñas? Opo, kasi sa totoo lang po, sabi nga ng Supreme Court decision, it can coexist po with the development po nung reclamation. And meron pong may mga projects na po sa ibang bansa na talagang nagko-coexist naman po. And ang pinag-uusapan po kasi natin dito yung mangrove, yung critical habitat na sinasabi po doon. Opo. And magkakaroon po kasi ng buffer zone yan ng buffer zone. So yung Parañaque po, katabi po niya yung reclamation project din nung yung critical habitat na yan. So, pwede naman po. So, I think kasi kung hindi po sana matutuloy yung project, wala na po kaming pagkukuhanan ng ibang income po siguro. Kasi basically, mga 60 to 65% po ng Las Piñas is a residential area po. Wala pong industrial or nag-aalisan na po yung mga malalaking kumpanya sa amin like the Goodyear Tire Corporation, yung Philip Electronics, kaya naiwan na po kami. And nakakaingit po doon sa neighboring cities namin like sa Pasay and Parañaque, nakakapagbigay po sila ng stipend or allowances sa mga public school students ng 1,000 pesos a month. Maraming tulong na ibibigay sa senior citizens. And then may local social pension fund sila. Sa amin po, kulang na kulang po yun. Pero hindi ba masama naman dun sa environment? That's a Ramsar protected area, yung wetland. Yeah. And Kaya actually, it's the only wetland in Metro Manila and in nearby areas na nagtatakot nga yung mga environmentalists, including the fishermen, na masisira na nga daw yung hanap buhay nila at palit daw ng palit yung Manila Bay. And then of course, in the long run, it might contribute to flooding. Diba yun yung the other serious concern about it? Oo. Actually, tinry po ito sa Court of Appeals. And in fact, yung mga Danish hydrologists, kanilang sinimulate for the next 100 years yung pinakamalakas na rainfall or flooding na mangyayari. Hindi naman po, actually sabi nga ng Supreme Court, it will mitigate po kasi yung engineering solutions na gagawin po dun sa project. And sa totoo lang po, baka kasi ako po, dating nasa airline po ako, yung pong critical habitat wherein meron mga migratory birds, napakadelikado po niyan dun sa airport natin ngayon sa NAIA. And marami ng reports and records will show yung mga bird strikes po sa mga engine ng eroplano. Napakarami po yan. Siguro, hindi lang naman po yun ang issue dyan doon sa critical habitat. And, bakit, ang tanong ko po, bakit ang kinokontra lang ni Senator yung
sa Las Piñas lang. Bakit po yung sa Pasay, Parañaque, Bacoor? In fact, Bacoor will start reclamation project. Yung inland reclamation nila. Nagtataka lang po ako, bakit yung sa Las Piñas lang po ang kinokontra po nila? Yung kasi yung sakop niya. Baka si Ronald, kontrahin yan. Okay. Baka ang magandang tanong, baka may conflict of interest ba? Di ba? Yun ang... May conflict of environment yun. I think magkakaroon kayo ng malaking laban dyan with the environment groups. Okay naman po. Pero we have the Supreme Court decision naman po eh. So, Okay. yun na lang po ang basis natin siguro dyan. Sige po. We'll leave it there for now. Thank you so much for talking to us. Congratulations again, Presumptive Las Piñas Congressman-elect Mark Anthony Santos. Salamat. Thank you, Thank you, sir. Congressman. Salamat po. Newly Maraming- elected Congressman. Maraming salamat po and congratulations to Akbayan. Maraming salamat po. Salamat po.